معلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid namin sa Islam, ating purihin at pasalamatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga biyaya na naibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At alhamdulillah, kahit gaano kabisi tayo dito sa mundo, binibigyan pa rin natin ng panahon ang ating pag-aaral o ang relihiyong Islam sa ating buhay. So mga kapatid namin sa Islam, ang dumating na naman ang panahon natin o oras natin upang magpaalala. Una po, pinapaalalahanan namin ang aming sarili at insyaallah ay idadamay na namin kayo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ano yung idadamay? At ibig sabihin ay insyaallah subhanahu wa ta'ala, sana ganon din kayo. Okay. So ang topic natin sa gabing ito, tungkol sa kabutihan kapag tayo ay tumulong sa ating kapwa. Sa ating tandaan, ang pagtulong sa kapwa ay isa ito sa pinakamainam na gawain. So hindi lang ang gawain, ang ibada ay yung pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulad ng pagzakat o pagsasala, pati yung pagtulong mo sa kapwa, ito ay mabibilang isa sa mga klase ng ibada. Ibig sabihin, kasi ang ibada, kung titingnan mo ang term o meaning ng ibada, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinah. Ang ibada siya na ang lahat ng pangalan, nasakop niya ang lahat ng gawain, lahat ng salita, at lahat ng gawa, nakatago man yan o nakalantad, basta ito ay ikalugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So matatawag mo siyang ibada. Kahit anong klase pa ng gawain, salita man o gawa, as long as ikagulugod sa iyo ng Allah, gustong-gusto ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tawag sa kanya o matatawag mo siya, ibada. So ang unang hadith na babanggitin natin, mga kapatid namin sa Islam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Ating tatandaan na ang pinakamainam, pinakagusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tao, sa kanyang alipin, yung nakakabigay siya ng benefit sa kapwa niyang tao. Nakakabigay tayo ng benefit sa kapwa nating tao. So dito makikita mo ang opposite niya. Anong opposite niya? Walang iba kundi yung taong walang, nakakabigay ng problema sa tao. So kung ang binibigay mo sa kapwa mong tao ay problema, ibig sabihin malayo ka sa kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi ang gustong-gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gawain yung nakakabigay ka ng benefit, ng kabutihan sa kapwa mong tao. Yun ang gusto ng Allah. Ngayon, kung ang binibigay mo lang ay problema sa kapwa mong tao, ibig sabihin malayo ka pa sa awa at kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa habbul a'mal ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin, at ang gustong gawain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kaligayahan, kasiyahan, katuwaan na maipasok mo sa puso ng isang Muslim. So nakapagbigay ka ng kaginhawaan, nakapagbigay ka ng kasiyahan, ng kaligayahan sa kapwa mong Muslim, ito ay isa sa mga pinakapaborito na gawain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then, aw takshifu anhu kurbatan, or matanggalan mo siya ng problema, masolve mo ang problema niya, matulungan mo siya sa problema niya, isa ito sa mga gustong-gusto ng Allah na gawain. Aw taqdi anhu daynan, or
binayaran mo kung ano man yung utang niya, tumulong ka sa kanya sa pagbabayad niya ng utang niya, aw tatruda anhu jaw'an, or natanggal mo sa kanya ang kanyang gutom o uhaw. So dahil sa pagtulong mo sa kanya, ang pagtulong na binanggit natin, isa ito sa mga ikalugod sa ng Allah, gustong-gusto ng Allah na gawin mo to dahil pag ginawa mo ito, makukuha mo ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at makukuha mo ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nakuha mo ng kaluguran ng Allah at awa ng Allah, ano ang next? Ipapasok ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. So yun mga kapatid. And then sinabi rin, wali an amshiya, yung paglakad ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma'aakhin, pati kasama niya ang kapatid niya sa Islam, fi hajatin, na mayroong pangangailangan, ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid. Mas gusto ko pa ito kaysa sa mag-i'tikaf ako sa isang masjid. Ibig sabihin sa masjid na to, masjid sa Madina, yung masjid ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang masjid, 1 buwan. So mas gusto pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, anong niya? Tawag dito. Mas mainam pa yung gawin kaysa saan? Kaysa yung mag-i'tikaf ka sa masjid, yung mag-stay ka sa isang masjid na 1 buwan, mas mainam pa yung kakausapin mo ang kapatid mo na may problema, tumulong ka sa kanya sa abot ng iyong makakaya, mas mainam pa yun kaysa sa nag-i'tikaf ka sa masjid. Dahil ano ang pinagkaiba nilang dalawa? Kasi yung pag-i'tikaf mo sa masjid ay para sa sarili mo lang. While yung pagtulong mo sa kapwa mo, ito ay ibig sabihin, pinauna mo ang kapwa mo kaysa sa sarili mo. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ito isa sa mga sifat ng mga ansar, ng mga taga-Madina na tumulong sa mga muhajirin, yung mga nag-hijra galing sa Makkah sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mas kinuuna pa nila ang ibang tao, ang kapwa nila na nangangailangan kaysa sa kanilang sarili. So anong result ng mga taong ito? Radiyallahu anhum wa radu'an. Binansagan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na nalugod na sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala at nalulugod din sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa pangatlo, mas mainam sa ating kapatid ang tumulong tayo sa kapwa kaysa sa mag-i'tikaf tayo. Hindi natin sinasabi huwag kang mag-i'tikaf. Comparison lang ito na mas malaki ang reward mo sa pagtulong mo sa kapwa kaysa gumawa ka ng ibada yung pansarili mo lang. Parehas silang ibada, parehas silang nakakakuha ka ng reward, pero mas malaki ang reward yung pagtulong sa kapwa kaysa yung benefit yung para sa sarili mo lang. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Ang sino man pinigilan niya ang kanyang galit, ang kanyang inis, ang reward sa kanya, tatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kahihiyan niya. Tatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kamalian niya. Pagtatakpan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Dito ang tinapik dito is yung paano mo kontrolin ang inis mo sa kapwa mong tao. Huwag mong hayaan ang inis mo, ang galit mo maging dahilan upang hindi mo siya matulungan kung siya ay nangangailangan sa iyo. So kung ang kapatid mo na yan, merong kang tinatagong hinanakit sa kanya, galit, inis sa kanya, ngayon nangangailangan siya ng tulong, huwag maging dahilan ang inis mo at galit mo na hindi mo siya tutulungan. Kailangan paunahin mo pa rin ang pagtulong sa kanya kasi alam mo yung pagtulong mo sa kanya ay reward yun at malaking reward yun galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman kadhuma ghayzahu, ang sino man pinigilan niya ang inis niya at galit niya, walau sya'a an yumdiyahu amdahu, kung gusto niya itong gawin, ibig sabihin na inis na siya, nagalit na siya,
Gusto niya nang i-implement kung ano man gusto niyang gawin. Saksakin ba? Suntukin ba? Sampalin ba? Pero anong ginawa niya? Pinigilan niya talaga. Dahil sa pagpigil na yon, anong i-reward sa kanya ng Allah? Mala Allahu qalbahu ridan yawmal qiyamah. Pupunuin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Punong-puno ng ridha ang kanyang puso. Pupunuin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso ng ridha, ng kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Subhanallah. So malaking reward ito mga kapatid. Tandaan natin, ang makakapasok sa atin upang makapasok tayo sa paraiso, walang iba ang dahilan kundi ang ridha, ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gawain nating ibadah upang makamit natin ang kaluguran ng Allah. Tandaan niyo yan. Ang gawain nating ibadah, kaya tayo nagpaparami ng ibadah upang makuha natin ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then yung kaluguran ng Allah na yun, yun ang magpapasok sa atin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثَبِّتَهَا لَهُ. Ang sino man, sinamahan niya ang kapatid niyang Muslim upang maibigay ang pangangailangan ng kapatid niyang Muslim na yan. Halimbawa, kailangan niya ng mga pagkain. So, sinamahan niya, binilhan niya ng pagkain. O nakita niya wala ng bigas sa bahay, wala nang makain ang anak ng kapatid niyang Muslim sa bahay. Sabi niya, halika dito, punta tayo, bili tayo ng isang sakong bigas. And then bumalik sila sa bahay. Hatta yuthabbitaha lahu o yuthbitaha lahu. So naging stable na, meron na silang makain for how many days? Athbatallahu ta'ala qadamahu yawma tazulul aqdam. I-maintain, i-preserve siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, o protektahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na manginginig. Sa araw na manginginig na ang lahat ng tuhod. Tingnan niyo daw yan. Anong araw ba to? Araw ng paghuhukom. So sa araw ng paghuhukom, Allah subhanahu wa ta'ala ang magpo-protect sa iyo. Papanatiliin ka niya safe, papanatiliin ka niya magaan ang sitwasyon mo dahil sa pagtulong mo sa kapwa mong tao. Subhanallah. Reward dahil tumulong ka, tutulungan ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. So kung anong ginawa mo, ibabalik sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala more than sa ginawa mo. Mas mainam sa ginawa mo. Ganon ang Allah subhanahu wa ta'ala magbigay ng reward mga kapatid. Wa inna su'al khuluqi liyufsidal amala kama yufsidal khal al-asl. At katotohanan ang masamang gawain, masamang ugali, yung pag-uugali, masamang pag-uugali sa kapwa mo, masamang pag-uugali sa kapwa mo, liyufsidal amal, sisirain niya ang gawain mo. Ano daw? Kama yufsidul khal al-asl, tulad ng pagsira, kaulang to ng ulama, tulad ng pagsira ng binagre, ng vinegar, kapag ihalo mo ito sa honey. Anong mangyayari sa honey pag hinaluan mo ng vinegar? Masisira ang honey. Ganon din daw ang masamang pag-uugali sa kapwa-tao. Sisirain niya rin ang gawain. O nagsasala, alhamdulillah. Nag-hajj, alhamdulillah. Nag-ayuno, alhamdulillah. Pero kung masamang ugali mo sa kapwa mong tao, anong sasabihin? Yan, nagkasala yan. Tingnan mo, nangingitim na yung tuktok, pero napakasama ng ugali. So parang masama yung pandinig, masama ka sa paningin ng kapwa mong tao, nasama lahat ng gawain mo. Kasi normality ng tao, titingnan sa'yo ng tao kung ano yung hindi maganda sa'yo. Hindi niya titingnan yung gawain mo mabuti. Titingnan niya sa'yo, normality yun, kung ano yung mga ginagawa mong hindi maganda. So, parang, hindi siya mare-reject. Kapag nakuha mo lang requirement ng gawain, ng halimbawa ng pag-ayuno mo, hindi yun mare-reject.
yung pagsasala mo hindi mare-reject. Pero mag-iiba ang paningin sa ng kapwa mong tao pag ang pag-uugali mo ay hindi maganda. Pag hindi maganda ang pakikitungo mo sa kanila. And then, dito ang riwayat sa Abdullah ibn Umar. Ito pala ay hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ni Imam Albani, sinahi ito ni Imam Albani rahimahullah ta'ala sa Sahih al-Jami'. And then sinabi niya ang hadith na ito ay hadith hasan. Hadith pala to. Okay. Ang kasunod naman, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sana'iul ma'ruf taqiyu musari'is su o musari'is su. Ang paggawa ng kabutihan, ang gawaing kabutihan, anong niya? Babaklasin niya. Tatanggalin niya sa iyo ang mga masasamang gawain. Ang paggawa daw ng magagandang gawain, anong niya, result niya? Isa sa mga resulta, isa sa mga reward, maging dahilan ito, maging konti hanggang sa mawala ang mga masasama mong gawain. Ako yung point doon. Paggawa ng mabuti, mawawala, unti-unti matatanggal ang mga masasama mong gawain. Ngayon, wal afat, nakakawala din to ng mga sakit. Wal halakat, makakawala din to ng distraction sa buhay mo. Yung pagkawala ng blessings, ibig sabihin mawawala yun. Ibig sabihin magkakaroon ka na ng blessing. Yung kawalan ng pag-asa sa buhay, mawawala yun. Ibig sabihin ngayon, magiging positive ka na, magkakaroon ka na ng tawag dito. Parang magkakaroon na ng halaga ang buhay mo. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ang taong gumagawa ng mabuti dito sa mundo, sila rin yung mga mabubuting tao doon sa kabilang buhay. Kung mabubuting tao dito sa mundo, sign din yun na pagdating sa kabilang buhay, sila rin ang mga mabubuting tao. Nariwaya ito ni Imam Malik, and then sinahih ito ni Imam Albani rahimahullah ta'ala. Sinabi rin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sikat tong hadith na to. Makikita mo nito sa Arba'un an-Nawawi. Al-Muslimu akhul Muslim. Ang Muslim, kapatid niya, ang kapwa niyang Muslim. Muslim sa Muslim magkapatid. Ano pang sinabi ng Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Ang magkapatid, ang magkaparehas sa pananampalataya, mu'min sa mu'min, ikhwah, magkapatid. And then, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Hindi niya gagawa ng kapatid niyang Muslim na hindi makatarungan ng mga injustice na gawain. Hindi niya sisiraan ng kapatid niya. Hindi niya ibabakbite, ililibak ang kapatid niya. Hindi niya poprotektahan niyang kapatid niya sa kamay man niya o sa kanyang dila, sa mga salita niya. Wala yuslimuhu, at hindi niya isusuko sa syaitan ng kapatid niya. Ano ka isusuko sa syaitan? Ibig sabihin, hindi niya pabayaan maligaw ang kapatid niya o gagawa na lang ng mga masama ang kapatid niya sa Islam. And then, وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ. Kung may pangangailangan ang kapatid niya at kanya itong tinulungan, huwag siyang mag-alala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala naman ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong sa kanya. Ibig sabihin, kung siya ay matulungin, tutulungan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمْ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ang sino man nakatulong sa problema ng kapatid niyang Muslim dito sa mundo, فَرَّجَ اللَّهُ,
tutulungan din siya. Aalisin din sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang problema niya. Isa sa mga problema niya, saan? Sa araw ng paghukom. Sa kabilang buhay, sa araw ng paghukom. Mas malaki ang problema ng tao sa araw ng paghukom kaysa sa problema dito sa mundo. Ang problema sa mundo ay hanggang mundo lang. Wala kang makain ngayon, bukas meron. Pero kapag ang problema mo ay doon sa kabilang buhay, doon ka mamroblema, subhanallah, walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. And then, waman satara musliman satarallahu yawmal qiyamah. Ang sino man pinagtakpan niya ang kamalian, ang kasamaan ng kapatid niyang Muslim, ibig sabihin hindi niya ito chinismis saan-saan, gawing viral kung ano man yung kasamaan ng kapatid niyang Muslim, anong resulta? Tatakpan din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakamali mo, ang mga nagawa mong mali, ang mga kasalanan mo. Saan? Sa araw ng paghukom. Nariwaya ito ni Imam Muslim at ni Imam Al-Bukhari. Okay. So yun ang dalawang hadith na lang babanggitin natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, adkhalallahu azza wa jalla rajulan, ipapasok o papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang lalaki, kana sahlan mushtariyan wa bai'an. Kapag siya ay namimili, napakadali. Ibig sabihin, hindi siya nagbibigay ng problema sa pinambibilihan niya. Kapag siya naman ang nagbebenta, napaka-simple. Hindi nagpapahirap sa taong binebentahan niya. Wa qadiyan. Dito sa qadiyan, pwede dalawa. Pwede yung nagpapautang. Pwede rin yung judge. So, kung naging judge man siya, napaka-adil, napaka-straight ng kanyang pag-judge. Kung qadiyan naman, ang ibig sabihin dito, yung nagbabayad siya ng utang, napaka-simple naman. Napakagaan. Ibig sabihin, madali siyang kausap. Hindi siya nagbibigay ng problema sa nautangan niya. And then, wa muqtadiyan. Dalawa. Ang muqtadiyan, pwede yung taong nautangan, pwede rin yung taong siyang ginaz o siyang hinatulan. So, nagpasimple rin. Tanggap niya, hindi siya nagbibigay ng problema sa kapwa niya. Saan siya ipapasok ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ipapasok siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Tingnan mo, pag-aanin mo lang ang sitwasyon ng taong nasa paligid mo. Huwag mo silang pahirapan. Kung may problema sila, tulungan mo sila sa abot ng iyong makakaya. Ano ang i-reward siya ng Allah? Ibigyan kanya ng kanyang paraiso. Okay. And then, ang panghuli. Huwag nating kalimutan. Lagi ito nababanggit ng mga ustad natin, ang mga ulama natin. Ano ang sinasabi nila? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ang ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang salita ng Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Magtulungan kayo sa gawaing mabuti. Wat taqwa, at magtulungan kayo sa mga gawain ikakuha nyo, ikalakas ng paniniwala nyo, ng takot nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, at huwag kayong magtulungan. Huwag kayong magtulungan. Saan? Sa ikakuha nyo ng kasalanan. Sa mga masasamang gawain, huwag kayong magtulungan. Wal udwan, at huwag kayong magtulungan upang magkaroon ng hidwaan, upang magkaroon ng away-away, upang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kapwa. So huwag tayong magtulungan sa ganun. Huwag kang tumulong sa ganun. Kasi ang makukuha mo sa pagtulong mo sa ganun ay kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng kasalanan ay pananagutan natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang munting at maikling paalala namin sa inyo. Una na sa aming sarili, inshallah subhanahu wa ta'ala. Nawa
biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na palakasin pa ang iman natin, paniniwala natin sa Kanya, palakasin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang takot natin sa Kanya, palakasin pa sana ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtitiis o pagsabar natin sa paggawa ng kabutihan, pagsabar, pagtitiis sa paglayo sa mga pinagbabawal ng Allah, pagtitiis sa mga pagsubok na ipaparating ng Allah subhanahu wa ta'ala o kasalukuyan na nandito sa atin, at idua natin ang mga kapatid nating sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nawa pag-aanin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, nawa malampasan nila ang mga pagsubok na hinaharap nila insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ipagdua rin natin na sana ang pandemic na kinakaharap natin ngayon ay alisin na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang makakaalis niyan o walang ibang makakaalis nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ay al-qadir. Siya lang ang may kapangyarihan o kaya niyang lahat gawin. Walang impossible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ay posible sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ipagdua din natin ang mga magulang natin, nawa kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pumanaw na sila, nawa nasa loob sila ng rahma at kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdua din natin mga magulang natin, kung buhay pa sila, nawa bigyan sila ng hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging isang masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre, huwag natin kalimutan ang ating sarili at pati na rin yung mga mahal natin sa buhay, na nawa bigyan sila ng hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin nawa sila at tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan natin. Lantaran man ito o hindi, sinasadya natin ito o hindi, nawa patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.